Magandang araw po, ito ang Landas ng Pag-asa, ako si Glenn. Ilang araw na lang, November na naman. Gugunitain natin muli ang undas. Alam ba natin kung saan nagsimula ang salitang undas? Bueno, magkastila tayo ng kaunti. Ang undas ay pinaigsi ng Unos Días de las Almas y de los Santos, na ang kahulugan siyempre ay All Souls Day at All Saints Day. Bakit ba binabanggit ko ang undas samantalang October 27 pa lang? Baka magalit sa akin yung magbibigay ng pagninilay sa November 1 at November 2. Kasi nga, itong mga araw na paparating ang undas, pinaghahanda tayo sa ating pagninilay. In fact, yung mga pagbasa, tumutukoy doon sa tinatawag nating huling mga tatlong bagay. The three last things. Ano-ano yon? Death, judgment, heaven or hell. Kamatayan, paghuhukom, langit o impyerno. Sa katunayan, sa mabuting balita na ating Panginoon para sa araw na ito, tinutukoy ang purgatorio. Kung nabasa mo ang Ebanghelyo, baka sabihin mo, Glenn, wala naman ako nabasa yata doon na purgatorio. Tama ka. Walang tahasang binabanggit doon tungkol sa purgatorio, pero tinutukoy ang purgatorio. Sang banda doon? Balikan natin ang huling talata. Ang sabi ni Jesus, bakit hindi ninyo mapagpasyan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Kasi, baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, sabi ni Jesus, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. So, meron daw bilangguan kung saan hindi ka makakalabas hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Diba, sa ating katekismo, itinuturo sa atin na ang purgatorio ay isang lugar kung saan pupurgahin tayo sa lahat ng ating kabaluktutan, all our unrighteousness. Kapatid, kung naririnig mo ang pagninilay na ito, sana nauunawaan natin na kailangan natin ang purgatorio. Dahil sadyang walang karapat-dapat sino man sa atin na tumungtong sa langit na may bahid o may mantsa ng kasalanan. Ang langit ay busilak. Heaven is pure. Kaya marapat lamang na umapak tayo sa langit na tayo rin ay busilak. Yun kung makakapasok tayo sa langit. Kaya nga, wag nating ikompormiso ang ating mga kaluluwa. Kung nagsisimba tayo linggo-linggo o araw-araw, maganda yan. Pero kung araw-araw din tayong nagnanakaw, paano naman yun? Kung nagsisinungaling din tayo araw-araw, paano na? Yung miyembro ka o bahagi ka ng isang prayer community, pero bahagi ka rin ng kapisanan ni Marites, Tolits at Mariton. In other words, marami sa atin yung namumuhay ng tinatawag nating double standard lives o double lives. Yung katulad ko, minsan banal, minsan kanal. Minsan banal, minsan kanal. Kapatid, ang paanyaya sa atin ng pagbasa ay simple lang, bagamat hindi madali. Ano yon? Sikapin natin na hindi na natin kakailanganing dumaan sa purgatorio. Yung diretso agad sa langit. O diba simple lang? Pero, hindi madali. Pero, diba't yan din ang dahilan kung bakit ibinigay sa atin ang Holy Spirit? Upang tulungan tayong maging banal. Maging banal. Sapagkat ang Panginoong ating Diyos ay banal. Amen. Ipasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung iyong ipapamalita. God bless.